Ito po ang sinabi ni VP Sara, kaguluhan sa Senado sumasalamin sa pamumuno ng administrasyon. Iniugnay ni Vice President Sara Duterte sa uri ng pamumuno ng kasalukuyang administrasyon ang nagpapatuloy na sigalot sa Senado at umano'y kawalan ng direksyon ng bansa. So hindi lang po Senado ang magulo, pati po yung pamumuno sa bansa magulo din po. Yung kaguluhan sa Senado nagsasalamin ng leadership ng administrasyon ayon kay VP Sara. Walang direksyon ng ating bansa, nasasalamin sa anong klase ng leadership meron na nakaupo sa palasyo at ng ating administrasyon. Lahat naman ng tao ay nagre-recognize sila kung ano yung direksyon ng isang leader. Pero kapag wala yung direksyon, wala yung vision, nagkakanya-kanya talaga ang mga tao. Lagi na itong sinasabi ni VP Sara Magulo ang Pilipinas kasi kanya-kanya. Magnanakaw, kanya-kanya nakaw din. Kanya-kanyang direksyon, wala talagang nagbibigay ng direksyon ngayon sa Pilipinas. Yan yung nakikita natin, hindi lang sa Senado, but sa buong bansa. Tama po yan. Parang ang gulo-gulo po, no? Ang gulo-gulo talaga. Oh. Kasi kanya-kanyang diskarte, kanya-kanyang yung administrasyon, uso sa kanila yung tinatawag natin bendalo. Saan ka nakakita, no? Kahit po paulit-ulit tayo rito. Kaya po may konstitusyon, kaya po may saligang batas para sundin po yan ng lahat ng Pilipino. Hindi po pwedeng baguhin yan ng interpretasyon lang. Kung ano po ang nakalagay sa saligang batas, yun po ang susundin. Hindi po yung meron na naganap na ganyan. Ngayon po ang dami pong paliwanag. May naganap na raw na quorum. Kasi daw, nag-roll call na, wala pa yung mga senador, pero tinuloy pa rin nila. Pero nakahabol naman. Eto pong 12 na to, hindi po nadagdagan. Talagang 12 lang po sila. Yung mga binabanggit nyo ngayon ng mga bagong quorum-quorum, hindi po yan nag-elect ng panibagong mga Senate President. Simple lang po Same Senate. Pare-parehong mga senador. Ang interpretasyon nila ng 12 noong May 26, nung nag-walkout sila, interpretasyon nila ng 12, wala sa quorum. Nung June 3, ang interpretasyon nila ng 12, quorum na. Ilang araw lang po ang namagitan. Pare-parehong mga tao, yung grupo ng Bulaga, na pinamumunuan ngayon ng walang butong si Gatchalian. Parehong mga tao nila. Sila yung nagdeklara na walang quorum yung 12 nung May 26. Sila rin na nagdeklara na may quorum. May quorum yung 12 noong June 3. Konstitusyon po ang pagbabatayan, hindi po yung mga experience, hindi po yung mga opinion. Sabi nga po, kung malinaw yan sa konstitusyon, hindi po pwede na i-interpret sa iba. Pag nakalagay po sa konstitusyon na ang kinakailangan ay majority at ang majority po ay 13, hindi nyo po pwedeng ideklara na majority yung 12. Interpretasyon lang po yan. Ang tanong lang sa inyo, sabi nila, nakakulong si Jinggoy, hindi siya nakakatin, so minenos namin. Nagtatago si Bato, hindi siya makakatin, kaya minenos namin. Hindi po ganun. Gusto nyong tanggalin si Jinggoy at saka si Bato? Tanggalin nyo muna bilang senador bago nyo sila tanggalin sa kwenta. Ang tanging makakapagtanggal po sa mga senador, Senado, 2/3 vote. Nagbotohan na ba? Si Jinggoy ba at si Batoy tinanggal na nila bilang mga senador? Kung hindi po kaya, kung hindi po nagbobotohan para matanggal si Jinggoy at saka si
Bato. Wala pong basis na 22 lang ang senador ngayon. Interpretasyon po, iba po yung interpretasyon. Interpretasyon nyo, 22 lang. Ano tawag nyo kay Jinggoy? Congressman? Ano tawag nyo kay Bato? Di ba umaangal nga kayo? Sinasabi nyo, bakit sumusweldo si Bato? Oh, kung hindi na senador yan, bakit may sweldo pa? Bakit kayong may inaangal na sumusweldo si Bato? Kaya wala po sa katwiran eh. Parang, alam nyo kung presidente po, pwede niya naman pagalit. Maaari ba mag-meeting tayo lang lahat? Kayong dalawa. Kung ako po ang presidente, ha? Kung ako po ang presidente, papatawag ko na po sa Malacanang si Alan Peter Cayetano at saka to si Gatchalian. Pag-uusapin ko po sila para matapos na. Eh hindi, walang ano eh. Alam mo nyo kung bakit okay lang kay BBM na hindi na nagkakagulo na ganyan? Para hindi magkaroon ng investigasyon both ways. Isa pa nakakagulo sa atin, yung pagkilala sa ICC. 'Di ba sabi nyo, nung umatin si Bato, nagkagulo, 'di ba, Senado? Tama, kasi gustong dakipin si Bato eh. Tapos tumakas si Bato. Mukhang magulo na dahil nakatakas si Bato. Bakit po ayaw umatin na ni Bato? Bakit po siya ay nagtatago? Dahil gusto po ninyong kidnapin. Yun po yung termino ng pamilya ng mga Duterte. Wala nga siyang warrant of arrest sa Pilipinas. Yan po talaga. Ngayon, bakit po ganyan? Bakit po kinikilala yung ICC ng mga tao sa gobyerno? Kagagawa na naman din po ni BBM. Walang malinaw na direksyon eh. Isang salita lang yan ng Pangulo. Hindi tayo makikipagtulungan. Ang problema kasi kay Pangulong Marcos, sasabihin niya ngayon, iba naman yung larga ng mga bata niya. Tauhan niya yan si Matibag eh. NBI Director. Tauhan niya yan si John Vic. Ang gulo-gulo ng talagang walang malinaw na direksyon. Sa ICC na lang. Nagsasalita na hindi tayo nakikipagtulungan. Nakikipagtulungan naman yung NBI, nakikipagtulungan naman yung DILG. Mismong ang presidente nagsabi na si Bato ay fugitive. Ano po ibig sabihin nun? Nakikipagtulungan tayo sa ICC kasi fugitive si Bato eh. Kanino fugitive? Alam niyo po, pag nagtago po si Bato, dito pag sa local court, yan, pwede niyong tawagin fugitive. Halimbawa po si Bantag o tsaka nung hindi pa po nahuhuli si Tebes at tsaka si Atong Ang. Yan po mga legit na fugitive kasi may warrant of arrest sila dito sa Pilipinas. Kaya nakakagulo pa yung ICC. Ngayon, tignan po ninyo. Proud pa si Matibag na i-announce to eh. Ano yung proud na si Matibag na i-announce? Ito po. Matibag, sinabing babahain ng ICC warrants ang Pilipinas ngayong buwan. Nag-uunahan pa sila ni Trillanes sa pag-announce ng mga ICC warrant of arrest eh. Ang question, bakit nyo kinikilala kasi yung ICC warrant of arrest? Yan yung nakakagulo sa atin eh. Kung walang warrant of arrest ng ICC si Bato, wala pong kaguluhan sa Senado kasi 13 sila eh. Ipinantatakot nyo na yung pinantatakot yung ICC. Lahat ng may warrant sa ICC.
dahil sa ginawa nila kay Tatay Digong. Hindi pwedeng katwiran nila Laila de Lima at ng kung sino-sinong tao na dapat harapin ni Bato. Harapin, tignan niyo yung ginawa kay Tatay Digong, wala pang ang kaso. Hindi pa nga nagsisimula yung trial. 1 taon na mahigit na nakakulong. Akala natin dahil si Tatay Digong ay aminado sila na nahuhulog, nadadapa, natutumba sa kanyang kulungan dahil mag-isa lang dun. Ang akala natin, magpapasya sila na warrant, yung sa bahay na lang, di ba? Hindi. Ang pinagpasya nila, gaano kadalas yung magiging hearing para nakakapagpahinga daw si Tatay Digong. Imagine niyo kung gaano kasutil yung mga yan. Iba talaga yung kultura nila. Tayo mapagkalinga tayo na matatanda eh. Sila walang pakialam eh. Mamatay man. May namatay na po sa kanila, 94 years old sa kulungan ng ICC. 94 years old, imagine niyo. Hindi pa po yun nasisentensyahan. Kasalukuyan pong dinidinig ang kaso. Isa pa yung Supreme Court. Alam nyo, ang dali nyo lang pong pagpasyahan Supreme Court. Titigil malamang yan. Sabihin nyo lang, ganito lang po. Both ways. Magdesisyon kayo Supreme Court.